Sa mga balitang pambansa, sinariwa po ng mga Pilipinong Katoliko ang naging pagbisita ni Pope Francis dito sa bansa matapos ang pagpanaw nito kahapon. Isang dekada nang nakalipas nang bisitahin ni Pope Francis ang Pilipinas noong January 2015. 5 araw bumisita at nag-ikot sa Maynila, Tacloban at maging sa Palo, Leyte ang Santo Papa kahit sa kasagsagan noon ng bagyo. Nag-aalay pa siya ng misa sa Luneta at sa mga biktima noon ng bagyong Yolanda. Dahil nga sa pagpanaw ng Santo Papa, 13 minutong pinatunog ang kampana sa iba't ibang simbahan sa bansa, kabilang po ang Manila Cathedral at Quiapo Church. Simbolo yan ng 13 taong panunungkulan ng Santo Papa bilang lider ng simbahang Katolika. Ilang Pinoy rin ang nagtirik ng kandila para sa Santo Papa. Sa iba pang mga balita mga kapatid, itinuturing ng case solved ng PNP ang pagdukot at pagpaslang sa negosyanteng si Anson Ke at sa driver na si Armani Pabilio. Base po sa resulta ng otopsiya, lumabas na asphyxia by manual strangulation o sinakal ng lubid hanggang sa mamatay ang dalawang biktima. Naniniwala po ang PNP na pinatay sila sa isang bahay sa May Kawayan, Bulacan bago itinapon ang katawan sa Rodriguez, Rizal. Ang tingin nga po ng mga pulis, may operasyon din ng scam farm sa naturang bahay na nakitaan ng mga computer at hard drive. Kumbinsido naman ang PNP na hindi lang kidnap for ransom kundi konektado rin sa pogo ang nasabing pagpatay. Sa ngayon, hawak na ng mga pulis ang 3 suspect na sina Richard Katekista, Richard Austria David at Chinese na si David Tan Liao. 2 pang Chinese na suspect ang pinaghahanap sa ngayon ng mga otoridad. Mas niluwagan naman ng Pilipinas ang restriction sa mga opisyal po ng gobyerno na pupunta sa bansang Taiwan. Base sa bagong memorandum circular na inilabas po ng palasyo, pwede nang pumunta sa Taiwan ang mga opisyalis ng pamahalaan. Kahit hindi negosyo kahit na negosyo at investment ang pakay. Basta ordinaryong passport ang kanilang gagamitin at hindi gagamitin ang kanilang opisyal na titulo sa gobyerno. Obligado rin silang magsumite ng report ng kanilang biyahe sa Manila Economic and Cultural Office o MECO at maging sa DFA. Kasama rin sa bagong patakaran ang pagtanggap naman ng mga opisyal mula sa Taiwan. 1987 mga kapatid, nang ipag-utos ni dating Pangulong Cory Aquino ang pagbabawal sa pakikipag-ugnayan ng mga opisyal ng Pilipinas sa mga opisyal ng Taiwan. Yan po'y bilang bahagi ng pagtalima ng Pilipinas sa One China policy na hindi kumikilala sa Taiwan bilang isang malayang estado. Nagpaabot na rin ang pakikiramay si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa pagpanaw po ng Santo Papa. Sa kanyang mensahe sa Facebook, sinabi ng Pangulong Marcos Jr. na hindi lamang siya namuno sa simbahang Katolika ng may karunungan, kundi ng may bukas na puso para sa lahat, lalo na para sa mga mahihirap. Naging ehemplo rin daw ang Santo Papa ng pagiging mabuting Kristiyano at ng pag-aalaga sa iba. Pumanaw nga po si Pope Francis sa Vatican kahapon sa edad na 88 taong gulang.